Hello sa lahat ng aking mga virtual marites na kapitbahay. So, alam ko marami na talagang naghihintay sa update kong ito regarding dun sa nakuha kong property sa isang foreclosed or acquired asset ni Pag-ibig. So, basically guys, for this vlog, i-discuss ko lang sa inyo yung mga move-in preparations na ginawa ko. And as well as dun sa construction preparation na ginawa ko. Okay? So, ang tagal kong hindi nakapag-upload ng video because sobrang busy talaga sa pag-aasikaso dun sa bahay. Kasi we're targeting na matapos siya by June. So, next month is June na. Actually, ilang days na lang June na. So, for your information lang guys, disclaimer lang, yung mga i-share ko ngayon sa inyo, probably is hindi applicable sa lahat. Okay? Itong sinishare ko sa inyo is yung na-experience ko lang when moving in dun sa nakuha kong bahay sa Pag-ibig foreclosed. Okay? So, ang things na i-share ko sa inyo guys is about the HOA. HOA fees, na-discuss ko na to dun sa last video ko. So, if you have time, kindly check that out. Alright? So, and about sa HOA, guys, so meron akong kodigo dito, guys, para hindi ko makalimutan kung ano ba yung mga nagawa ko na. Kasi, medyo lumipas na ng almost a month yung mga pangyayari. So, sa HOA, yun, yung sa construction permit, and then, next, yung sa water, ano ba yung ginawa ko para makabitan kami ng tubig. And then, and third is dun sa Meralco. Ano ba yung nangyari dun sa electricity na yun? Binayaran ko ba yung mga past due or hindi? Okay, and then, lastly, I'll have to update you guys with the construction. Kung paano ako nag-start sa renovation ng unit ko. So, basically guys, with the HOA construction permit, pina-fill out lang naman nila ako ng form doon. And then, nagbayad lang ako ng 2,000 na processing fee. And then, pinahold muna sa akin until meron na akong construction permit coming from the municipal or the LGU. So, with that, meron yung admin dun sa HOA, meron na siyang ni-refer sa akin na maggagawa ng layout and maglalakad ng construction permit dun sa LGU. Okay? So, hindi na ako masyadong nahirapan dun sa part na yon, and sobrang bilis ng process na nangyari dito guys. As in a matter of days lang talaga lumabas na yung construction permit. So, dun sa layout, ang ginastos ko dun is 2,500. Since first floor lang naman yung gagalawin, yung back extension and maglalagay ng isa pang room provision dun sa may gilid, layout na lang yung pinagawa sa akin. Hindi na siya exactly like blueprint kasi hindi naman magtatayo ng second floor. Yun yung sabi. Like, if magpapatayo ka ng second floor, that's the time na hihingian ka ng blueprint. Pero kung first floor lang naman yung gagalawin, mag-e-extend ka, ang kailangan mo na lang is layout. But of course, sign pa rin ng mga architects yun or engineer yun. Alright? And then, once na meron na ako na layout, ang nangyari is pinasa yun sa HOA para dun sa review nila. Kasi bago yun ipasa dun sa LGU and sa barangay, kailangan na meron ka ng approval coming from the HOA. Okay? So, dun sa assistance na binayad ko sa naglalakad ng building permit is 3,000 pesos. Lahat na to kasama lahat ng fees and all, 3,000. So, lahat-lahat ng binayad ko sa building permit and layout is 5,500 pesos. I really don't have time na talaga na para maglakad doon sa munisipyo para sa permit. So, that's the reason I got their assistance. Before that pala, pina-email ako ng HOA dun sa developer. Pinapakuha ako ng LGU requirements. Okay? So, yung LGU requirements, ni-request ko siya developer, pinag-email ako ng HOA para malakad nga yung building permit. Binigay sa akin ng developer ng mga documents na attachment dun sa
building permit application ko is yung lot plan. Ayan. And then next, yung tax declaration of the real property. And then, lastly, yung certificate of occupancy. So, lahat naman ng transaction namin, guys, naganap naman via email lang. So, sobrang dali, diba? So, ayun, just to summarize lang, guys, upon the approval of the layout of construction, kumuha ako ng LGU permit coming from the developer. Upon completion nung mga yon, that's the time na, guys, na nilakad na yung building permit doon sa LGU. And kayo rin, siguro guys, if wala kayo masyadong time, pwede nyo rin gawin yung ginawa ko. Parang feeling ko mas mabilis siya or whatnot. Kasi parang a matter of 2 working days, nakuha ko na yung building permit. So, nasa inyo yan if gusto nyo rin gawin yung ginawa ko. Alright? Yung next one na i-discuss ko sa inyo is after the approval or after me getting the building permit, bumalik ulit ako sa HOA. So, bakit ako bumalik sa HOA? Kasi yung construction dito, guys, ay merong bond. So, for the inner unit, ang bond is 5,000 pesos. For the end lot is 7,000 pesos. And then, for the corner lot is 9,000 pesos. Mas mura na siya, guys, compared sa ibang developers. Okay? Kasi meron akong alam, somewhere din dito sa area namin, General Trias, ang construction bond doon for inner unit is, and also, meron pa pala akong binayaran na 2,000 pesos processing fee. Alright? So, overall, lalagay ko na lang dito, lahat ng ginastos ko is sa layout, 1,500. And then, sa assistance ng paglalakad ng permit is 3,000 pesos. Pang-apat, yung processing fee sa HOA, 2,000 pesos. And then, yung construction bond na 9,000 pesos, refundable. Okay? Upon completion ng renovation, pwede na ako mag-request sa kanila ng refund. Alright? But, kailangan sumunod ka dun sa plano. Okay? Pwede siyang ma-deem void if hindi ka sumunod dun sa plano na na-approve. Okay? So, that's it, guys, for the requirements for the construction. And then, next, let's go to the water. Okay, so sa water, guys, ang nangyari dito is that wala pa siyang existing connection, wala pa siyang metro. Kasi nga, yung bahay na nakuha ko, guys, sa foreclose is wala pang tumira ever since. And bago lang tong subdivision na to. So, technically, hindi pa siya na-apply sa tubig. So, ang ginawa ko, guys, nag-email ako dun sa service provider ng tubig dito sa amin. And then, binigyan lang nila ako ng list of requirements. So, meron din silang forms na fill upan sa akin, like yung mga application form. And also, pina-attend nila ako after that ng Zoom meeting. So, sa Zoom meeting na yon, parang orientation lang naman regarding din sa service provider and kung ano yung mga dapat gawin and hindi dapat gawin. Ayun. So, after ng Zoom meeting na yon, nung orientation na yon, hingin nila ako, guys, ng pag-ibig verification sa developer pa. Hindi na ako mismo nagpunta dun sa developer's office. Nag-email na lang kami. Na-receive ko ng pag-ibig verification coming from the developer. Lahat ng mga requirements, yung forms na sinend sa akin nung service provider, just basically lahat ng requirements, pinrint out ko and then sinubmit ko dun sa service provider ng tubig dito via Lalamove. So, hindi na rin ako pumunta doon, guys. Ang kailangan lang naman, masubmit ko yung mga documents na may original signature ko. Okay? Then, after nun, they asked me to pay 7,230 pesos for the new connection fee. Which is, I did. Pero, parang medyo mahal. After that, around 5
working days pa bago nakabit yung tubig. And hindi na ako pumunta din dun sa bahay kahit nasa kabilang street lang siya kasi nandun naman yung contractor. So, siya na nag-manage dun sa pagkabit ng tubig. So, that's it guys with the water, and let's now move on to the electricity. So, if you have watched my videos from my journey, makikita nyo doon na may mga videos ako na maraming mga bills ng kuryente tsaka foreclosed letters sa sahig. So, pinick up ko yung isa doon and then kinuha ko yung CAN number. So, yung CAN number na yon, ang ginawa ko, niregister ko siya doon sa Meralco online para makita ko kung magkano na ba yung bill nung bahay na yon. Pero since nga, wala naman tumina doon, confident naman ako na hindi ganon kataas or halos wala siyang bill talaga ng kuryente. Meralco mobile app ko, nakita ko na yung bill is only 200 pesos. Okay. 200 lang. So, ang ginawa ko guys, syempre, binayaran ko na. Diba? Tsaka ko na siya aayusin guys. Pagkatapos ng lahat ng ito, tsaka na ako magpapatransfer sa name ko. Continuously, may electricity doon since nga may mga gumagawa na ng bahay. So, it's very important na may tubig and may kuryente doon sa bahay. Wala pa kaming tubig, inuumpisahan na talaga gawin yung bahay. Ganun kami nagmaman. Ang ginawa ko is nakiusap ako dun sa kapitbahay na kung pwede mag-tap muna kami ng tubig sa kanila and then I'll just pay whatever it is na mag-excess dun sa usual bill nila. And luckily, ano lang naman yung dinagdag ko, 200 pesos lang naman. So, carry na rin. Ito na tayo sa last part, which is yung sa construction contract. Okay, so with the construction contract guys, hindi ko muna i-reveal yung kung magkano ba yung price ng contract namin. I-reveal ko na lang siya sa next vlog ko. Lahat ng first phase ng construction and yung mga construction video. But for now, i-share ko muna some clips here na mga nakunan ko na doon sa bahay. Alright? So, as for the construction contract, paano ba ako nakakuha ng contractor? Basically, guys, para makakuha ko ng contractor, ang ginawa ko, nag-post ako dun sa group page ng subdivision asking if meron bang mga taga dun na pwedeng i-hire as arawan. What I'm planning to do is that ako na lang sana bibili ng mga materials for the construction. And then, mag-hire na lang ako ng mga gagawa ng bahay. But, then, merong comment dun sa post ko na kung pwede ba daw niyang pakyawin yung construction ng bahay or yung renovation. So, nag-message kami and then sabi niya, he insisted na, ma'am, pwede ba akong mag-visit dun sa property para ma-check o masukatan and then makapag-estimate na rin ako ng cost kung magkano ba yung rate ko. So, I invited him to come over and then dun kami nag-usap. But prior kami mag-usap, nagtanong-tanong na rin ako sa mga kapitbahay lang doon. Akong natanungan, sabi ko, kuya, magkano po magpa-tile sa inyo? And then, sabi niya kasi, 35,000 daw, up and down. Kasama na rin daw yung tiles doon. So, ang loob kasi ng bahay is 20 square meters, yung baba, and then yung taas is 20 square meters din. So, medyo nag-iisip ako if really indeed worth it ba yung 35,000 dun sa size na yon. And also, when it comes to tiles, gusto ko rin sana ako yung bibili and ako yung pipili. Kaya, as much as possible, ang gusto ko lang talaga kunin is yung labor lang. So, okay, doon nagka-idea na rin ako na, ganito pala yung pricing nila. And then, nagtanong ako, kuya, how much naman po sa inyo kaya yung extension nito sa kitchen lang po? And then, ang sabi niya sa akin, ang extension daw sa kitchen is estimate na 150,000. So, then medyo nagulat talaga ako. Nawalan na ako ng pag-asa na makakapagpagawa pa talaga ako ng bahay. Kasi, for once, kakabayad ko lang din ng bid bond and ng other, fees na kailangan doon sa move-in namin doon sa bahay. So, medyo
short pa kami. At matatapos na kasi yung contract namin dito sa inuupanahan namin. Originally June. But nakiusap ako kung pwede kami mag-extend until July lang. Kasi by June yung usapan namin ng contractor na matatapos to. So, yun lang guys. If kayo magpaparenovate din kayo ng bahay, just make sure you are prepared emotionally and financially. I'm lucky guys, kasi hindi ako masyadong namroblema dun sa contractor na nakuha ko. Okay, he managed everything, tell him what I want, tapos yun, nag-uusap kami, and then there are some additional jobs na nadadagdag talaga during construction na hindi na talaga within our budget. And that I will share with you guys sa next vlog ko. Lahat ng expenses ko, lahat ng breakdown ng mga nailabas ko ng pera so far, yan yung i-share ko sa inyo. But so far, I'm thankful na yung nakuha kong contractor is madaling kausap. Okay? And so far, nakikita ko naman yung ginagawa nila. Though, we're still not 50% finished, but we're getting there. Okay? So, yun nga, sinishare ko na lang yung mga video dito, yung mga earlier clips na nakuha ko. Also, guys, if really plan nyo talaga magpa-renovate ng bahay, kindly make sure na nakapag-canvas kayo kung saan ba mura yung mga ganito, yung ganyan. And some things, nabibili naman sa Shopee. So, check nyo rin sa Shopee kung meron ba dong mas mura bago kayo bumili sa mga hardware stores. Para, diba, tips na rin yan sa inyo. And also, yung tiles, guys, bumili ako sa City Hardware Dasma. Just because there are a lot of feedback na mas mura talaga yung mga tiles doon sa City Hardware. And, yes, yung mga nakuha kong tiles doon compared sa mga top home builder center, mas mura talaga siya around. Yung nakuha kong tiles, sabi sa akin ng contractor, nakuha niya sa iba yun ng 220. Very same na tiles. Pero, ang nakuha ko lang yung tiles na yun, 175, around that, 180, 175. So, imagine yung tipid ng around 30 to 40 pesos. Sobrang tipid na rin yun, kasi ilang tiles yung bibilin mo, diba? So, and also, be wise, guys, sa pagkuha ng contractor nyo, okay? If ever pwede kayong mag-canvas or magpa-bid sa mga contractor kung ano ba yung scope of work na gagawin and how much, diba? So, mga construction na talaga i-share ko sa inyo. So, guys, that's it for my vlog today, and I hope may mga natutunan kayo regarding dito. And if you have questions, guys, nakikita niyo yan sa previous vlogs ko na lagi akong sumasagot sa mga questions nyo. So, if you have questions, kindly leave it down below and magre-respond ako as soon as na makita ko yung comment nyo or mga questions nyo. Okay, and thank you to those na nagko-comment, nagme-message, na they appreciate the videos that I'm doing kasi they know na the next steps after nila manalo or kung ano na yung steps dun sa journey nila, kuha na nila yung sagot sa mga videos ko. So, thank you so much sa mga nag-iwan ng message sa mga videos ko, guys. I really do appreciate it. Isa lang talaga ang masasabi ko, guys, bago ko tapusin tong video na to, na God is really good. He has the best plan for us at the right time. Alright? So, hindi niya tayo papabayaan talaga. Na-witness ko yan dito sa journey ko. Continue to pray and thank God for all the blessings that we have and appreciate things that we have currently. Diba? So, with that, guys, kindly don't forget to like this video and subscribe to my channel for more contents like this. And you should follow my construction or renovation journey as well. Alright? Okay, so with that, guys, I'll see you guys on my next video. Bye!